Muling tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi mauubusan ng Pilipinas ng petrolyo sa gitna ng nagpapatuloy na gulo sa Middle East. At live mula sa Malacanang, may Express Report si Maricel Halili. Maricel, yung assurance na yan ng Pangulo, ano ba daw ang ginagawa ng gobyerno para mangyari yan? Ruth, tiniyak nga ni Pangulong Bongbong Marcos, gaya ng sinabi mo, na patuloy ang paghahanap ng pamahalaan ng ibang sources ng langis. Ngayong hindi pa rin tayo tiyak kung hanggang kailan tatagal itong krisis na dinadanas ng iba't ibang panig ng bansa dahil nga sa pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil na rin sa gulo na nangyayari dyan sa Middle East. Sa ambush interview kanina sa Bataan, sinabi ni PBBM na kinakausap nila ang mga kaibigang bansa para mabigyan tayo ng supply. Yung mga stockpile daw ng Pilipinas na nasa ibang bansa ay pinauuwi na rin ng Pilipinas ng hanggang 3 buwan ng ating supply. Narito ang pahayag ni Pangulong Marcos. Sapat naman ang ating mga supply, ang ating mga naka-stock na sa langis at saka sa pagkain, at least yung supply ay tinitiyak namin magkakaroon. So kahit na may stock tayo, patuloy ang maghanap ng Pilipinas dahil kumukuha talaga tayo sa Middle East. So naghahanap tayo ng alternative sources ng langis. Suportado rin ni PBBM ang paggamit ngayon ng solar energy para mas makatipid ang mga tao. At bagamat iniiwasan na sana ng bansa ang paggamit ng coal dahil sa krisis, bibili raw muli ng coal para hindi kulangin ang ating mga power plant. Nauna nang inutusan ng Malacanang ang mga tanggapan ng gobyerno na bawasan ng 10% ang kanilang energy consumption. Patuloy din daw na bibigyan ng ayuda ang mga sektor na apektado ng pagtaas ng petrolyo. Naghahanap din daw ng paraan ang pamahalaan para ibaba pa ang presyo ng pagkain. Kanina, Ruth, umikot muna si Pangulong Bongbong Marcos dyan sa isang paaralan sa Mariveles National High School para i-check naman yung mga ipinatatayo ng mga classrooms dyan sa nasabing probinsya. Pinuri ng Pangulo yung disenyo nitong mga silid-aralan na to dahil dinesign daw siya, nakakayanin na ng infrastructure yung hanggang level 8 na lakas ng lindol at yung 300 kilometers per hour na lakas ng hangin. So mas safe daw yung inaasahan nila oras na matapos itong mga infrastrukturang ito. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ruth. Yan po ang Express Report ni Maricel Halili live mula sa Malacanang. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.